Sige, pakinggan natin tong balita niya tungkol sa kontra fake news. Isa yung numero 1 fake news. Muli namang nagbabala ang palasyo sa mga nagpapakalat ng fake news laban sa Administrasyong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, batid nilang dumadami ngayon ang mga naglipa ng maling impormasyon. Kabilang anya dyan ang umano'y humihinang kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos, pati na kawalan daw ng aksyon ng gobyerno sa nangyayaring krisis. Kahapon sa pangunguna ng Pangulo sa paggunita ng Araw ng Kagiti. Sa kayo sumagot dyan sa comment section. Do you believe walang ginagawang aksyon ang gobyerno sa problema natin ngayon? Kanina lang kinuwentohan ko kayo patungkol doon sa non-political na grab driver na nasakyan ko pa uwi ng bahay kanina from the airport. Galing ako ng Davao City. Yung kinwento niya na hindi ako political. Wala naman kasing may tutulong talaga sa akin niya sa pang-araw-araw eh. Kasi trabaho ng mga taga-gobyerno na magtrabaho para sa bayang Pilipinas. Ako, trabaho ko yung ekonomiya ng pamilya ko. Mapakain yung pamilya ko, mapaaral sila. Kung aabutan kami ng pamahalaan ng programa, maraming salamat, responsibilidad man nila yan. Pero yung away politika na yan, wala yung maitutulong sa akin eh. Stress pa yan. Ngayon, dahil sa nangyayaring ito sa Pilipinas, wala na akong magawa, wala na akong solusyon. Lahat na, hindi na ako halos natutulog. Pag nagbiyahe ako, 12 hours. Usually, dapat ang taon, nagtatrabaho lang yan, 8 hours. Pero 12 hours na akong nagdadrive. Pero kulang pa rin. Kailangan ko bang gawing 14 hours, 16 hours? Wala na akong tulog nun pag ganun. So, nagsasakripisyo na ako ng sobra-sobra pero hindi ko na masolusyonan. Kanino ako tatakbo? Tatakbo ako ngayon sa gobyerno dahil doon nagiging political sila. Dahil sa hirap ng nararanasan nila, napapatanong sila, ito bang presidente natin may ginagawa? Anak ng tinapay. Tapos biglang makikita mo sa Facebook, sa dyaryo, putang ina niyan, impeachment? Anong klase yan? Hindi naman yung impeachment, kahit naman ma-impeach si Inday Sara, putang ina, problema ko pa rin ngayon, bukas, at magpakailanman. Kung papaano ko iraraos tong pamilya ko. Ano may tutulong sa akin ng impeachment na yan? Lahat ng tao ganun na sinasabi. So imagine for a person that is not political, hindi siya pro Duterte, hindi siya anti-Marcos, ano lang talaga siya? Araw-araw na nakikipagsapalaran siya para sa pamilya niya. Inuubos niya yung kanyang focus, attention sa pamilya niya, hindi sa away politika. Pucha yan, dahil daw sa hirap na nararanasan nila, nagiging daw silang political eh. Kaya nga naiintindihan daw niya kung nagagalit yung mga tao sa administrasyon. Kasi sa sobrang hirap ng nararanasan ng mga Pilipino. Kasi, nga naman. Ang problema ng bayang Pilipinas, pagtaas ng presyo ng bilihin, gasolina, uncertainty, security of tenure, bahay, kotse, lupa, babae. Yan ang mga problema ng mga Pilipino eh, hindi ba? Tapos, pucha si Inday Sara, gusto mong ipa-impeach na pinaprioritize mo. Na para bang, pag na-impeach siya magi-snow na sa Pilipinas. Gago pala kayo eh. Ilang netizens ang pumuna na artificial intelligence o AI umano ang mga video. You know what? Yung mga tao sa social media, you cannot blame them for speculating. Why? Wala kayong ginagawa. Pangalawa, hindi ka nagpapakita. Pangatlo, medical bulletin lang ilalabas ninyo. Pang-apat, drug test result ilalabas ninyo. Hindi nyo magawa. So, anong gagawin ng Pilipino? Manguhula. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung si Inday Sara pinahaharap natin sa kamera, sa hearing, dahil para para mapatunayan niya na wala siyang kasalanan. Ba't hindi natin gawin kay Bongbong? Nahingan natin siya, i-require natin siya ng medical bulletin at saka ng drug test result. Para ma-assure niya na wala siyang problema, na hindi siya depektibo. Ba't kay Inday Sara nag-a-apply yung ganun na guilty yan kaya ayaw humarap? Bakit kay Bongbong hindi natin pwedeng i-apply yung may cancer yan, hindi naglalabas ng medical bulletin. Addict yan, hindi naglalabas ng negative drug test. Hindi natin pwedeng gawin kay Bongbong. Tapos kay Inday Sara pwede natin gawin kaliwat kanan. Sinasabihan si Inday Lustay. Inday magnanakaw, Inday ganito, Inday... Araw-araw ginaganyan siya. Tapos, pagka si Bongbong Marcos yung ginaganyan, putang ina, magdidemanda kayo. Abay, gago pala kayo eh. Tangina ninyo, pera pa ng taong bayan yung ginagamit nyo para panghabla. Magnanakaw na nga kayo, di umano. Ayun yan, sinasayang nyo pa yung pera ng taong bayan para magsampa ng demanda. Sinasadya ba? At alam naman natin kung ano yung mga fake news na naglalabasan. At inaanyayahan na rin po namin, gagawa po ang PCO ng isang website o isang platform kung saan nyo po isusumbong lahat ng fake news. Putangin na yan na naman. Gagawa na naman daw sila ng website para isumbong. Gumawa kayo ng website para isumbong yung mga ghost project ng DPWH. Putang ina ninyo, ano nangyari? Wala.
May nakulong na? Wala. Ang nakulong, putang ina, yung mga hindi dapat makulong. Yung mga dapat makulong na mga most guilty, putang ina hanggang ngayon, hindi pa rin nakukulong. Ngayon gagawa na naman kayo ng website, putang ina ninyo, portal kung ano man yan. O dapat ang gawin nyo, portal sa impyerno para magpunta na kayo lahat dun eh. Putang ina ninyo eh. Gagawa na naman kayo ng portal para pagsumbungan. Nino, pagsumbungan ng mga troll army nyo. Alam mo, Claire Castro, mapupuno ng sumbong sa iyo yung portal na yan. Maniwala ka, isasara nyo yan. 3 oras pa lang ang nakakaraan. O, pag in-up nyo yan, 3 hours, magsasara yan. Bakit? Putang ina, puro ikaw isusumbong dyan, Claire. Kayong dalawa ni Bongbong. Kayong dalawa ni Bongbong ang pinuno ng fake news sa Pilipinas. Tarantado kayo. Oo, kayong dalawa ni Bongbong, mag-amo talaga kayo, parehas kayo sinungaling eh. Walang hiya kayo eh. O pag nag-up yan, putya makita mo, to, tatad rin ng sumbong yan. Fake news to. Sino? Si Claire Castro. Gago pala kayo. Ako to eh. Tingnan mo, Claire Castro, putang ina, mapapahiya kayo dyan sa gagawin nyo na yan. Na nagkakalat at yan po ay hindi namin tutulugan at lahat po yan ay dapat nasampahan. Putang ina niyan, buti pa yung fake news, hindi nyo tutulugan. Pero yung problema ng Pilipino, hindi nyo tinutugunan. Tarantado pala kayo eh. Gago pala kayo eh. May oras sa fake news. May oras sa fake news pero walang iya. May oras sa fake news pero walang oras sa na tugunan yung mga problema sa Pilipinas. Walang hiya ka. O ito pa isang kabobohang sagot na naman to ni Claire Castro dito sa issue ng Oplang Galugad. Some groups are raising the alarm over the implementation of the DILG's Safer Cities policy. You have Kabataan Party List saying this is anti-poor and elitist, saying the government should focus on addressing poverty. Isa pang tanong, lagay nyo rin dyan sa comment section. Ito bang ginagawa nila anti-poor? Kasi yung ginawa ni Pangulong Duterte na war on drugs, anti-poor daw. Ngayon, ibinabalik sa kanila ng Makabayan. Makabayan din yan. Nagsasabi anti-poor yung ginagawa ni Pangulong Duterte na operasyon para sa peace and order. Ngayon, ginagawa rin sa kanila ng makakaliwa, anti-poor daw yung ginagawang Safe City Act o whatever. Yung mga Oplang Galugad nila. Ilagay nyo dyan sa comment section. Sa tingin nyo ba anti-poor yan? Yung na yan? Yung mga galawan na yan. Then ordinance enforcement. Yung sa 10 p.m. curfew minors, sabi naman po ng grupong Samahan ng Progresibong Kabataan, this may conflict with the Juvenile Justice and Welfare Act na wala raw po dapat penalty ni-impose sa mga bata. And yung previous Supreme Court ruling na ini-struck down yung mga ganito pong curfew. Given these legal limits, is Malacanang still supportive of this national policy? Unang-una po, ito naman matagal na mga ordinansa. Pinapatupad lamang po ng DILG. So ang pagdidisiplina sa mga kabataan, nakita po natin sa mga news na yung mismong nanay ang nagrereklamo na ang mga anak nilang minor de edad ay hindi nila mapauwi at matigas ang ulo. Hindi po naman ibig sabihin ng pagdidisiplina sa mga kabataan para mas maging safe sila at protect. Di ba kailangan disiplinahin? Di ba? So do you agree na yung ginawa ni Pangulong Duterte noon na curfew, yung ginawa ni Pangulong Duterte noon na bawal na yung magbidyoke, bawal yung maginuman sa kalsada, yung liquor ban, sa tingin ba ninyo, tama, maganda? Kasi dyan sa Davao, may curfew, yung mga minor de edad, yung mga kabataan. Pag nadaanan ka, tatanungin ka talaga kung saan ka galing. Kung ma-justify mo, ihahatid ka ng pulis sa bahay mo. Hindi ka nila papabayaan na maglakad pauwi sa bahay mo. Ilan taon ka na? 15. Anong oras na? Ba't nasa labas ka pa? Galing kasi ako sa kaklase ko. Wala nang jeep eh. Naglalakad na ako. Walang hiya ka. Sige, saan babae mo? Dadaling ka nung pulis sa bahay mo. Ganyan dyan. May nagiinuman sa kalsada sa Davao? Wala. May mataas ang krimen sa Davao? Hindi. May krimen? Meron pa din. May masasamang loob? Meron pa din. May drugs? Meron pa din. Hindi naman perpekto. Lahat naman hindi perpekto. Pero kumpara sa ibang mga syudad, sa buong, lalo na maunlad na syudad, yung crime rate dyan sa Davao, kaya nga nasa safest city sila eh. Liquor ban, hanggang anong oras ang alak sa Davao City? Alas 12. Hanggang alas 12 ka lang pwedeng uminom. Halimbawa, umorder ka. 11:30, umorder ka na 10. Sige. Yang in-order mo 10 na yan, kung hindi mo ipapabarkip yan, ubusin mo yan ng alauna. Kasi ang last order, alas 12. Pero, pwede kang uminom hanggang alauna lang. Ubusin mo yan hanggang alauna ha. Kasi mauutak ang tao eh. O-order na sila ng 5 case para umabot sila ng alas 6. Hindi po. May oras ang mga inuman sa Davao City. Last order ka, 11:30, alas 12, tapos na yung liquor ban na,
papabayaan ka na lang nila ubusin mo yung in-order mo sa loob ng 1 oras. 1:00, 2:00, sarado yan sa ayot sa gusto mo. Ganyan ang disiplina sa Davao City. O ngayon, hindi ba gusto nyong igawin dito sa buong Metro Manila? Kasi nga, matigas ang ulo ng bata, kasi nga ganito, kasi ganyan, nagsisimula ang catcalling sa mga lasing, ganyan. Bawal pa yung mga nakahubad, di ba? O, ginawa na yan ni Pangulong Duterte noon eh. Diyan sa Marikina, ginawa na yan bago pa yung panahon ni Pangulong Duterte eh. So, matagal na ngang ordinansa yan, bakit hininto? O, tapos ngayon, ibabalik ninyo. Gago kasi kayo eh. Tangina ninyo eh. Oh, porket matataas ang mga pride ninyo, kahit maganda naman yung ginagawa ng mga Duterte noon, puta hininto ninyo eh. Kasi ngayon ibabalik nyo, akala nyo kayo nakaimbento. Mga ulul. Ted, ay anti-poor na. Hindi po lahat ng pagdidisiplina ay sasabihing anti-poor. Ito po ay para sa proteksyon ng bawat Pilipino. Less than O, di tama si Pangulong Duterte. Na yung kanyang mga operations, yung kanilang tokhang, hindi anti-poor yan. Hindi anti-poor yan. Nagkataon lang, 70% ng mga Pilipino mahirap. Pero hindi yan anti-poor. Kasi nga, ang makikinabang dyan, lahat. Kapag nagkaroon ng order, mahirap, middle class, hanggang sa pinakamayaman, makikinabang. Pagka ginawa natin ng maayos yung trabaho at pinatupad natin yung mga ordinansa na para sa atin lahat, di ba? lang po. May paalala na lang po bang Malacanang sa law enforcement agencies that baka yung iba po ang tendency is ma-abuse yung power to enforce these ordinances. Sa lahat na ng aabuso, ngayon pa lamang po, isumbong niyo po agad para po maproteksyonan din ang mga inaabuso at mapanagot ang mga otoridad na nang-aabuso ng kanilang kapangyarihan. Ang ina, saan isusumbong na naman? Kay Bongbong, putyang inan yan. Ang tagal na namin sinusumbong kay Bongbong, lahat ng mga kagaguhang ginagawa ni Bongbong, hindi niya pa pinahuhuli sarili niya. Walang hiya kayo talaga. Walang inuurungan, pagtama pala